Itim na usok ang nasilayan mula sa chimney ng Sistine Chapel matapos ang unang botohan ng Papal Conclave. Habang kulay rosas na usok naman ang nasaksihan sa labas ng St. Peter's Basilica, bit-bit ang panawagan ng pagbabago sa loob ng simbahang Katolika. Ang mga balita mula sa Vatican tinutukan ni James Galange. Lumabas na kaninang pasado alas 3 ng umaga, oras sa Pilipinas, ang resulta na naging unang rounds ng botohan ng Papal Conclave o pagpili ng bagong leader ng simbahang Katolika. Sa senyales na nanggaling sa chimney ng Sistine Chapel, itim na usok ang lumabas na ang ibig sabihin ay wala pang napipili o hindi pa nakakamit ang kinakailangang 88 votes o 2/3 majority ng mga cardinal electors. Sa ulat ng Vatican Media, tinatayang nasa mahigit 45,000 katao nagtipon-tipon sa harap ng St. Peter's Square sa unang araw pa lamang ng naturang Papal Conclave. Habang inaasahan naman na mas dadagsa pa ang mga tao sa susunod na araw para abangan ang susunod na Santo Papa. Pagkatapos nito ay bumalik muna pansamantala sa Santa Marta Guest House sa mga kardinal upang magpahinga at maghanda muli para sa botohan ngayong hapon. Samantala, sa gitna na nagpapatuloy na Papal Conclave, may isang kilos naman ang isinasagawa ng ilang women activists sa labas ng Basilica kung saan nagpakawala sila ng kulay rosas o pink na usok bilang panawagan na ikonsidera ng simbahan ang pagkakaroon ng babaeng pari. Panawagan ni Miriam Dignan mula sa Vanguard Institute Cambridge kung sino man ang hihiranging Santo Papa ay kailangang matalakay ang inklusyon ng mga kababaihan sa ordained ministry na siyang hindi pa napag-uusapan maski sa panahon ni Pope Francis. Dati nang nakulong si Dignan sa Vatican noong 2011 dahil sa pagpilit itong ipetisyon at himukin ng suporta ng mga pari para sa kanyang adhikain. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.